Ng langit. Yung ikatlong langit, binanggit din po yan ng Bible. Pwede nyo i-check nga. Paki-check nyo nga. Second. Third heaven. Pakihanap. Nasa kanya. Third heaven. May pintuan din sa langit. Sabi ni John, nakita ko sa langit ang pintuang bukas. Nakalagay in Revelation chapter 3. Second May Corinthians pintuang 12. bukas sa langit. And tanong, literal ba yun? May literal, may spiritual. Kasi yung langit po, mayroon din talagang makikita kang templo at parang nakakapangilabot ng baka bumaba. Palagi po, pastor, sobrang kinang siya. Ay, sobra po. Ito, Kung pastor, sa sabi. nakikita nyo pa yan, masigit pa May yan. puno po siya na hindi mo makikita sa Yung puno po na yon, yun yung puno na nagbubunga ng 12 klaseng bunga. At yung mga ano yung leaves sa Tagalog? Yung dahon po niyan ay nakakapagpagaling. So, buksan natin yung third heaven. So ano yan? Second Corinthians chapter 12 verse 2. Pakibasa, diretso basa na. I knew, sabi dito, I knew a man in Christ Sister Ann, about 14 years ago, na? whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. Na ano daw? God knoweth such, and one caught up to the third heaven. Siya po ay dinala sa ikatlong langit. Ang tanong, yan ba ay location na dinala doon? Yes. May location at dinala talaga siya doon. Pero mayroon din pong condition na parang ngayon pa lang langit na eh. Pero mayroon din pong may tinatawag tayong term sa ibang termino, astral projection, na yung kaluluwa at spirito mo ay pumupunta doon sa dimension na hindi makikita ng mata ng tao. Alam niyo po ba, kahit hindi believer ng Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, kaya nilang lumabas sa kanilang katawan at pumunta sa ibang lugar pero makakabalik sila. Mga monks. Ang tawag po dyan, astral projection. Meron ba yan sa Bible? Ang biblical po na astral projection, bawal po kasi yun eh. Pinoprohibit ng Diyos na ikaw out of the body experience. Ano yung out of body experience? Yan po yung sabi ni John, basahin niyo po ito. Revelation 1 verse 10. Pakibasa, Patrick, pakibilis. Bukas kayo ng Bible lahat. Israel, Simon. Revelation 1:10. Okay. Sabi, ako ay nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Pag sinabing ako'y nasa espiritu, si John ay nagpe-pray, nagme-meditate siya, pero yung kanyang espiritu nandun po sa langit. Nasa ikatlong langit po yun. Anong lugar yung ikatlong langit? Of course, hindi pa tayo nakakarating doon. Pero sa kondisyon ngayon, na parang nakarating ka na. Basahin po natin na kahit nasa lupa ka, pwedeng langit ang pakiramdam mo. Sabi ni Kristo, sino yung umakyat sa langit, yaong bumaba. Bumaba na ngayong langit. Di ba? Yung langit ay nasa iyo na eh. Sino po yun? Ang Diyos. Yun yung langit. Yung ikatlong langit, ang Diyos mismo yun eh. Yan yung paradise of God. Mayroon pong tatlong klase ng... Gusto niyo po bang malaman kung may tatlong langit, may tatlong impyerno rin? Yes. Tatlong uri. Sinong gustong pumunta ng impyerno? Ah. Pag namatay ang tao, nawala siyang salita ng Diyos, pupunta siya sa impyerno. Pero mararanasan ng tao, kahit siya ay Kristiyano, mararanasan niya yung impyerno. At katunayan, si Kristo pumunta ng impyerno. So pagka pumunta ng impyerno, masama ba? Hindi naligtas? Pumunta pa siya. Iba naman yung pumunta at napunta. Pero iba yung napunta sa impyerno. So may tatlong klase ng impyerno. Kung may tatlong langit, may tatlong klase ng impyerno. Ano yung unang impyerno? Hades. Hades. Ano po yan? Yan yung patay ka na. Yes. Hindi mo na kayang pumunta sa mundo ng mga buhay. Dimension ng Hades. Halimbawa, ngayon, tingnan nyo yung katabi nyo. Sa gilid nyo, pwedeng Hades yan. Pwedeng may libingan dyan. So 6 feet below the ground, lahat ng namatay. Pag naagnas sila, nasa na kaya yung mga nangamatay? Nasa ano to? Nasa Hades. Nasa na kaya yun? May pangalawang Gihina. impyerno. Yan po yung Gihina. doon muna tayo sa Tartarus. Yan yung lugar Prison. kung saan ikinukulong ang mga kaluluwa na hindi Kinukulong. sumusunod sa Diyos. Kinukulong doon sa lugar. Pastor, totoo ba yan? Totoo po yan.
may isang babae nagpatotoo na ang pangalan niya Angelica Zambrano. You can search sa YouTube. Panoorin nyo. Legitimate na nagpatotoo siya na nakapunta siya sa Tartarus. Na nakita niya doon lahat. Ang isang nakita niya doon, yung nanonood ng Ben 10, Naruto, Parang manga, K-drama, mga nagtitiktok, yung mga nagpapakita ng ano, tas ganyan. Ano pa? Yung Papa sa Roma, si Pope John Paul II. Si Michael Jackson, nakita rin niya doon. So lahat ng mga artista na na ibinenta nila yung kaluluwa nila para sumikat. Magpangalan nga kayo ng sikat na prominent name sa lahat ng industry. LeBron James. ngayon yung Blackpink. 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 Hindi naman kilala natin ang Blackpink na yan. Bigla lang sumikat yung mga babaeng si Taylor Swift. Si Kobe Bryant, si LeBron James ngayon na ganun yun. Ano ba yung niya? Yung hand sign. Alam yung hand sign niya? Ano yung hand sign nun? Hindi ko alam yung hand sign ni LeBron. Ganun ba? Ganito. Yung hand sign na ganyan, may ibig sabihin yan. Sabi nila, rap daw yun. Hindi. May sign yan. At yung iba, karamihan, nag-hand sign ganito. Ang tanong dyan, yan ay hindi yan conspiracy lang. May reason yan. Kaya sumikat sila. Even si Michael Jackson. Kailan si Michael Jackson? King of pop ng buong mundo. Sikat na sikat. Yung mga babae, pagka nagko-concert na siya, halos mamamatay na sa katitili eh. Talagang kala mo, mahawakan lang si Michael Jackson, pwede nang mamatay eh. Pero alam nyo po ba, binunyag niya na hindi siya masaya sa buhay niya kahit ang dami niyang pera. Kaya niyang kumuha ng babae. Kaya niyang bilihin pumatay. Kaya niyang kumuha ng kahit na ano ng gusto niya. Pero alam niyo, sabi niya, lahat ng ito ay vain. Lahat ng ito ay hindi, parang sabi niya, yung nangyari sa buhay niya. Kasi bakit? Nagsisisi siya. Kilala niyo yung latest na, sikat naman yun eh, yung sa Fast and the Furious. Sino? Hindi yun. Hindi, si ano to? The Rock. The Rock, John Cena. Si Ronda. Ronda Rousey. Hindi yan. Fast and the Furious ba yan? Yung lalaki, si Yung Paul Walker. Paul Walker. Isa yun. Alam niyo po ba maraming nangyari sa mundo ng industry natin na hindi natin alam. Kaya sumikat, nagkaroon ng pera, Yan, kay Lady Gaga. ibinigay ang buhay. Sa demonyo. Sila? Kahit si Beyonce, si Lady Gaga, lahat yun pumasok sa industriya ng Satanism. Illuminati. Pag hindi nila ginawa yun, hindi sila sisikat, hindi sila layaya. So, tatlong kasi ng impyerno, nakita ni Angelica Zambrano. Alam niyo po ba ang nangyari sa batang yun? Dalaga. Natulog siya, hindi siya nagising ng 1 linggo. Kahit gisingin siya ng nanay niya, hindi siya nagigising. Pinakita lang sa kanya ng Diyos, dito ka mapupunta. Pag hindi mo inayos. Bakit? Anong ginagawa ni Angelica Zambrano ba dati? Sinasagot niya yung nanay niya. Binabastos niya yung mga kamag-anak niya. Yung bibig niya, walang habas na nagsasalita. Ang ginawa sa kanya ng Diyos, pinakana sa kanya, sige, tingnan mo yung impyerno. Andun lahat ng kaluluwang nakakulong na walang salita ng Diyos. Even yung cartoons, lahat yan, yung anime, nakita niya dun. Sino daw ang gumagawa nun? Hindi daw yun sa Diyos. So, mga kapatid, kung may 3 langit, may 3 impyerno rin. Yung Gehenna pa. Yung Gehenna, dyan po susunugin. Dyan yung itatapon ka para sunugin. Kung may tanong po kayo sa akin, saan kaya yan pasok at sino kaya yan? Sinong gagawa? Alam nyo po, yung lake of fire, wala dito sa mundong ito. Kasi ang lake of fire, Diyos. ang Diyos mismo. Gulat kayo May talata yan.
Si-share ko sa susunod. Diba siya rin ang tagapagligtas? Siya rin palang. Yes. Alam mo kung bakit? Walang may kayang pumatay ng kaluluwa at espiritu ng tao kundi yung gumawa sa kanya. Amen. Pati sa mga immortal na... Sabi ni Kristo, huwag kang matakot sa pumapatay ng laman. Matakot ka sa pumapatay ng Espiritu. sinong may kakayanang kumuha ng espiritu ng tao. Si Satanas, Hindi. no match yun. Pati siya kukunin eh. Papatay ng Diyos eh. No. Siyang kukuha. Anong tatanong nyo sa akin? Yung Saturn yata yun. O yung black hole doon sa universe. Nilikha lang ng Diyos yan. Sinong may kakayanan? Yung sun daw, yung araw daw, yung helium gas, ano pa, yung bluish white na sinag ng araw, hindi po yan. God is a Ang cons- Diyos ang consuming fire. Ang Diyos ang may karapatang kumuha ng lahat ng klase ng kasamaan na ito. Tatanggalin ng Diyos lahat yan. Ipopurify niya. Sabi na doon, lahat ng hindi nakita sa aklat ng buhay ng kordero ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Sa Diyos din ang bagsak. Di ba? Kasurat of God yun. So, basahin lang natin to. Ito, pakibasa lang to by Ino. Pakihanap niya nga yung death in Hades was cast into the lake of fire. Revelation Kahit chapter yung 20. kamatayan, may tanong po ako sa inyong lahat. Nahahawakan nyo ba yung kamatayan? Hindi, nararamdaman. Pakiramdam yan at kondisyon ng buhay mo. Hindi mo yan kayang hawakan. Pero sabi doon sa Biblia, itatapon yan sa dagat-dagatang apoy. Yung kamatayan ang may kaya lang pumatay niyan. Ang Diyos mismo. So, ang Diyos sa kanyang katangian, meron siyang katangiang mamumugnaw. Kaya pansinin nyo, sino po ang tumupok sa sa Sodom and Gomorrah? Theophany. Bumagsak yung asupre. Pre. Sabi ni Kristo, nung ang mga apostol ay masyadong maiinit, pumunta sila doon nag-visitation sila. Ito mga nagbe-visitation. Nag-visitation sila. Ang ginawa, hindi sila pinatuloy. Sabi ng mga apostol sa Panginoon, Lord, may isang bahay doon, may bayan doon, hindi kami tinanggap. Paulanan mo nga ng apoy. Inutusan pa. Grabe, no? Sino may kakayanang magpadala ng apoy? Diyos. Anong ginawa ng Diyos doon sa alay ni Elijah? Sinunog. Elias. Nung nagpe-pray sila, kahit anong gawin nila, naggilit-gilit na sila ng mga katawan. Pero si Baal never nag-send ng fire. Pero ang Diyos, isang prayer lang niya, Lord, vindicate this, yung nangyayari na yun. Bakit? Mapapahiya ang Diyos eh. Nag-send siya kagad ng fire. Bakit? Siya yung consuming fire. Ito yung tanong. Bakit tayo takot sa Diyos dumating? Kasi makasalanan pa, hindi ang makasalanan. Hindi gustong magpatupok sa Kanya. Ako, number 1 ako Pag doon. binigay mo yung buhay mo, pansin mo, Purification. naaayos yung sarili mo. Minsan natatanggal yung pride mo eh. Minsan, parang yung walang gana sa salita ng Diyos natatanggal eh. Pag lumalapit ka sa Diyos, iniiyak mo sa Kanya yan. Gusto mo maramdaman yung presensya niya, anong nangyayari sa'yo? Iyak. Nagiging Emotional. malinis ka eh. Nagiging pure ka sa Diyos eh. Pero pag ayaw mo magpa-correct, magpatuwid, ano mangyayari sa'yo? Pride. Pansin mo, lumalayo ka sa Diyos eh. Bakit? Ayaw mong parang teka. Ano nangyari kay Adan at Eva nung nagkamali? Lumayo. Lumayo eh, nagtago eh. Teka. Karaniwan, pag may kasalanan tayo, anong gagawin natin? Tatago. Pag sinungaling, magtago. Pero hindi pwedeng hindi ka kita ng Diyos eh. Alam ng Diyos yung ginawa niya lahat, ba't Adan? Ba't tinanong pa niya? Asan kayo? Hindi ba kita ng Diyos yun? Kitang-kita. Asan kayo, Adan? Anong gusto nung sabihin ng Diyos? Dapat magsabi ka ng totoo. Maging tapat ka sa Kanya. Bakit? Pakibasa, Brother Enoch. Revelation chapter 3 verse 14. Akala ko mapapasok. Kaya tapat dapat tayo sa Diyos kasi tapat rin siya sa atin. Amen. O sige, basahin mo. Yung hindi na yung Death and Hell. O, wag na yan. 3:12.
So, kailangan makinig. Sabi dito. Maging tiyak ka sa Diyos. Okay, sabi dito, ang magtagumpay, 3:12. Tama, 14. 14. Yung tapat at totoo. Okay. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ang saksing tapat at totoo. So, si Kristo ay saksi na tapat at totoo. Hindi yan Tayo rin- rin dapat. Baka relihiyon Kung yun pa. tayo nagkakasala, sabihin natin sa Panginoon. Kaya sabi ng 1 John 1:8 hanggang 9, kung nagkakasala ka, ipahayag mo sa Diyos. So, halimbawa, nagkasala yung kapatid mo sa iyo, sabihin mo sa kanya, patawarin mo ako. Emotional ako eh. Masyado pa ako immature dito patawarin. Alam nyo po, bakit? Sa Diyos, inaalis niya yung pride. Inaalis niya yung pride. Inaalis niya yung mga pride of life. Bakit? Hindi sa Diyos yun. Amen. O, may tanong pa po. Baka itanong nyo sa akin, ba't may pag? Pas, ang tanong, posible ba na matanggal ang pangalan ng tao sa Lamb's Book of O, Life? pwedeng matanggal ang... Ay, hindi na matatanggal yung pangalan ng tao pagka nasa Lamb's Book of Life. Ano- Bakit? Eternal na po yan, beyond time yan. Yung lahat ng pangalan na nakasulat sa Lamb's Book of Life, wala nang burahan yun. Pas, ito tanong, ano yung pinagkaiba ng Lamb's Book of Life Temporal sa yung Book of Life. Book of Life? Temporal yung Book of Life, eternal yung Lamb's Book. Ano ang progressive revelation dyan, Pas? Huwag mo munang itanong, doon na lang sa church. Dito, yung basic lang. So, may tanong pa po? Sino may gusto pang tanong? Pwede niyo itanong sa akin, saan kaya yung impyerno? Sa Bible, pag tinanong po ninyo kayo ang Bible, ang impyerno po na lugar kung saan nandoon yung mga kaluluwa, nandito po sa pinakailalim ng lupa. Pastor, pag hinukay ba makikita? Hindi. Hindi rin. Bakit? Dimension eh. Dimensional na po yun. Hindi na po makita ng mga mata ng tao. Tanong, may mga bagay bang nakikita ang mata na to na hindi dito sa mundong to? Yes. Meron. Multo. Yung mga Kapre. tiyanak, kapre, ano pa ba? Lahat ng mga laman lupa. Patunayan ko may laman lupa. May nandun sa Philippians chapter 2. Okay, basahin natin. Kasi, kamuting ka. Hindi na, nasa Biblia talaga na yan. Ito na yan. Basahin ko ha. Basa. Babasa tayo. Sabi dito, upang sa pangalan ni Jesus ay iluluhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit, Langit, nangangay sa ibabaw ng lupa, Nasa lupa, at nasa ilalim ng yung lupa. mga lahat ng nasa ilalim ng lupa, kasama na dyan yung mga maligno, luluhod kay Kristo. So may dimension na hindi nakikita ng mata, pero nandyan sila. Minsan pag punta ka sa lugar na walang bahay, nakakapangilabot. Katulad po dyan, nagbautismo kami last week. Bumaba kami doon. Kinukwento ng mga tao, naririnig namin na tumutunog yung preno nyo. Layo-layo namin sa kanila. Tapos ang sabi doon, yung may lugar daw doon na may malaking tao na parang na ano yung sasakyan. Nakuha. All of a sudden, pagkatapos nun, pagbaba namin doon sa Agos River, naka-inkwentro kami ng mga ibang lahi ng gugulo. Oh, then later on, parang gusto talagang pigilan yung bautismo eh. Makikipagpatayan pa eh. Hindi naman tayo ganun. So later on, inayos talaga ng Diyos. No? Kalooban ng Diyos yun. Then naayos lahat po. Pag uwi namin, daming pang mga sermon, post. Later on, naayos. Diba? Pagkaparaan ng Diyos yan, aayusin ng Diyos. Kung hindi, hindi maayos. Sino po yung gustong magpabautismo? Every time may nagpapabautismo, may nangyayari. Kaya nga, hindi na pangyayari na. Totoo po yan. Sa akin pong experience sa buhay namin, nang kami po ay nag-start ng gawain sa Tanay. Sino pa magbabautismo ngayon? Dito, ganitong klema. Uy, grabe, hindi na wala ako Naalala nyo, alam nyo, hindi lang ganito katindi naranasan namin dito nung nagkaroon ng camp meeting kami dyan. Umuulan yun, hindi talaga ulan eh. Pag din, pero ang lakas ng tulo eh.
Sobrang lakas ng hangin. Lamig. Katabi lang ito ah. Tayo nag-out. Dito lang. Sana ano yun, maulit. Little Baguio talaga. Little Baguio talaga. Ano? Lamig na. Bagyo. Kanta tayo saglit. Okay, patay. Kaling ka na pas. Gusto niyo pong ano? So maraming palagi salamat na po panood. sa mga nanonood.